Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Sa CCTV footage po na lumabas. Oo, itong about po dito kay Cabral. Nako, si Cabral buhay pa kaya? Oy, salamat sa pag-like, Mamang Ilita Luzada. Ayan. O, dito naman po tayo sa pagkamatay nitong si Cabral. Okay, ano kaya? Ano sa tingin nyo? Buhay pa ba o patay na? O, panoorin natin yung CCTV ngayon. Ito po. 9 lives yan. Ano yan? Ano yan, pusa? Sige, tuloy natin. Philippine authorities have laid out a timeline of events leading to the apparent suicide of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral, who was found dead at the... Ayan na. Binalot. Parang inihaw lang na isda, naka-foil. Hindi natin alam kung siya ba talaga yan. Hindi pinakita sa media. Wala. Hindi pinakita sa publiko. Basta, sinasabi, siya daw yan. Kaduda-duda, di ba? So, tuloy pa natin. bottom of a ravine in Benguet Province last week. At around 12:30. Ito na yung CCTV. Pagmasdan nyo yung sapatos, ha? Ito yung ano yun natin dito. Sabi ko nga sa inyo, nakaputi ng sapatos yan, di ba? Naka-white shoes. Tapos, nung nirecover na po yung yung bangkay, naka-brown na. Naka-brown shoes na. Ano ba talaga yung katotohanan? Di ba? So, pagmasdan nyo po yung sapatos, ha? Mukhang tinanim lang din yung sapatos, eh. Yun yung base sa aking base sa aking pag-analyze. Kasi kung si John Vic Remulla yung tatanungin po natin, patay na daw po si Cabral. Hindi po ako maniniwala kay John Vic. Maniniwala po dyan, bahala kayo kung gusto nyo. Yes, pero ako, hindi po ako kumbinsido sa mga sinasabi ni John Vic. Bakit? Nagduda na po ako kay John Vic, eh. Kalain mo, sabi ni John Vic, maiba muna tayo ng kwento. Sabi ni John Vic, hindi daw po yung bagman ni Sara Duterte yung binisita, kundi itong si Tebes daw. So, teka lang, mukhang kakaiba yan, diba? Mukhang kaduda-duda yung mga sinasabi ni John Vic. So, kasi sabi ni John Vic, wasak daw yung mukha, eh. Wasak daw yung mukha. Mahirap nang maniwala sa ganyang klaseng tao. Diba? So, eto muna, panoorin natin yung CCTV, mga pre. Ayan, pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman, maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so tuloy po natin ito, mga pre. For noon on December 18, ito po CCTV po yan. Yan po si Cabral. Cabral was seen walking into a hotel in Baguio City. She was accompanied by her driver, Ricardo Hernandez. Cabral was later seen at the hotel's front desk to check in. At past 1 in the afternoon, Cabral and Hernandez went up to the 4th floor and proceeded to their respective rooms. More than an hour... Ayan na, white shoes. Naka-white shoes po si Cabral. Bakit, ang tanong po dito, bakit naging brown po ito nung yung kanyang sapatos, di ba? Bakit naging brown? Anong meron? So, ito po yung CCTV, ha? Ito po yung CCTV na nilabas po ng ABS. Okay? Hour later, Cabral was seen again as she went to Hernandez's room. She ayan, ha? Siya po yan. Baka sabihin yung hindi, siya po yan. knocked and entered inside the room. At 2:49 p.m., the two were seen leaving the room and riding the elevator. They were believed Nakaputi! Yung sapatos. Palagi akong nakatutok sa sapatos, eh. to have traveled along Cannon Road in Benguet. Cabral was Eto na. Eto na ngayon. Bakit kailangan mo mag-selfie dyan? Mukhang masaya ka pa. Bakit kailangan mo mag-selfie dyan? Ito, ano na to, kumbaga, binasag ko na to dati, itong larawan na to. Kasi, halimbawa, ako si Ballpoint Man, driver ako. May amo ako. May amo ako na kailangan gumawa ng eksena. So, ang gagawin ko, madam, picture muna tayo dito. Para pag
mamaya, pag natuloy yung drama natin, iimbestigahan ako ng pulis. Ito yung ipapakita ko. Sasabihin ko, masaya pa nga po kami. Nagpicture-picture pa nga po ako dito. Oh, nagpapahangin lang po si madam mo. Nagpapahangin lang po. Ito po. Tingnan nyo, sir. Oh. Tapos iniwan ko po saglit. Tapos, maya-maya, pagbalik ko po, wala na. Sabi ko nga po, kung driver ka, hindi mo iiwan yung madam mo na yan kasi hindi naman ordinaryong Pilipino yan. 'Di ba? Maraming galit diyan dahil di umano sa pagnanakaw niyan. So hindi mo siya iiwan. Dapat poprotektahan mo siya. 'Di ba? Bakit mo iniwan? 'Yun yung tanong. 'Di ba? Masaya pa siya dito. Ano to, drama? Tapos gulat ako. Yung kanyang partner ni Cabral, yung lalaki, ayaw ipa-autopsy. Yung bangkay nung, ni Cabral, nagmamadali. Bakit pa daw hihiwain yung... Kawawa naman daw, bangkay na nga, hihiwain pa yung katawan. Tama! Sabi dito, scripted. May mga nagsasabi na scripted daw. Diba? Tuloy natin. Seen alive, sitting near a cliff based on a selfie taken by Hernandez at around 3 o'clock p.m. The driver previously said Cabral asked to Tapos ito pa yung driver. Ito pa, nalulungkot daw po siya sa pagkamatay ng kanyang amo. Din umiyak na siya ngayon. Ay, nagulat po ako. Alam niyo ba nung umiyak siya? Walang luhang lumabas. Wala pong luhang lumabas. Hindi ko maintindihan bakit. Hindi mo ginalingan eh. Halatang halata. be left alone. But when he returned to the area, he could no longer find the former official. In new CCTV footage sent to ABS-CBN News, Hernandez Ito na yung parte. Kung ako po yung mag-a-analyze dito, siguro ito na yung drama nila. returned to the hotel just after 5 o'clock p.m. to look for Cabral. He spoke with the front desk. Tsaka, meron pong fear of heights yan si Cabral eh. Diba? Merong fear of heights. Siya naman mismo yung may sabi dyan. But still could not find her. At around 7 in the evening, Hernandez sought help from police and Cabral was found unconscious and unresponsive near the cliff where she was last seen. According to the NBI, the collection of CCTV footage will help in its investigation. Apart from our NBI car, tumutulong na po ang aming homicide division sa Manila in helping out in collecting potential evidence that will help in the resolution of this case. In fact, our homicide division went through several NLEX stations in order to see CCTVs nung sasakyan na ginamit ni Yusek Cabral at kung saan huminto ito at kung may mga kinausap. The NBI is still reviewing all the evidence it has recovered. Among the personal items recovered from Cabral's room were a knife and several medications. According to a mental health expert, Cabral may have suffered from insomnia caused by depression or anxiety based from the prescribed drugs. The toxicology report initially showed that Cabral tested positive for a type of antidepressant drug. There is an indication that there is a duplication of medications for the same purpose. So it means that the person might really be experiencing insomnia that might be difficult to treat. The combination of these medicines also could have caused, errors in judgment. Besides the side effects like disorientation and dizziness or grogginess. Ito, sabi dito, ballpoint para sa akin, buhay pa si Cabral. Scripted lahat. Scripted ang lahat. Ayan, ipipin po natin Kasi kahit hindi po ako kumbinsido na buhay pa yan. Retired police officer and now Baguio City Mayor Benjamin Magalon says there appears to be no foul play. Magalon notes the driver's statements match the footage collected from the hotel. At kung titingnan mo yung mga ibang indicators pa, circumstances at yung mga facts na established, malabas na talagang walang foul play. At nung nag-execute ng search warrant ang ating kapulisan, Sus, maniniwala ka pa ba kay Magalong? Si Magalong na naman. Dapat yung pangalan mo na lang Magaling. meron silang mga na-recover na mga items. Magalong also reveals Cabral was fully aware of the alleged anomalies surrounding the controversial rock netting project along Cannon Road. He made a statement citing results of his investigation when he served as special advisor of the Independent Commission for Infrastructure, which was investigating the flood control scandal. Magalong said a contractor involved in that project admitted it was substandard. Outright, sabi niya, sir,
tatapatin ko kayo. 90% ng project dyan sa Quezon Road na yan, substandard. Bakit mo nasabi? Isa lang naman yung supplier ng materialis dyan. Kaya, very much aware si Jose Cabral dun sa mga anomalies niyan sa Quezon Road na yan, especially yung rock netting. Alam niya yan. Kasi siya naman na nagpopondo dyan eh. According to Magalong, this supplier is reportedly associated with the group of Benguet Representative Eric Yap. ABS-CBN News continues to reach out to the lawmaker for comment. Cabral's remains are lying in Yan si Eric Yap, kumbaga yung hotel ni Cabral, binenta, di umano binenta sa kanya. 'Di ba? Yung hotel na pinag-stayhan ni Cabral. So nakakapagtaka, nakakapagtaka po, yung hotel na yon binenta ngayon 2025. Andi nung nabenta, biglang namatay si Cabral. Bakit ganun? 'Di ba? Nung nabenta, namatay si Cabral. Pero hindi natin hindi matukoy ng taong bayan kung siya ba yung namatay. Kasi pangit nga naman kung mamamatay si Cabral tapos nakapangalan pa sa kanya yung hotel na yon, baka mamaya may maghabol diyan, habulin ng gobyerno or something, 'di ba? Kaya benta na lang muna. Tapos tsaka siya namatay. O, ano sa tingin niyo mga pre? May kakaiba, 'di ba? So, yun, kayo, anong reaction niyo dito? Comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong mga komento, no? Yung inyong mga yung inyong mga reaction. Ayan. Strip cells muna tayo. Nakangati yung aking lalamunan. Comment down below mga pre. Ayan syempre, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat mga uploads natin. Bago po tayo mag-move sa next topic, sa mga bagong subscribers, pasalamatan ko lang po. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel.